si Milka Iser Villena, OICBM ng Asialink Benguet Branch. Bunso ako sa aming 5 magkakapatid. 7 years yung gap namin nung kuya ko. So, sa lahat ng magkakapatid, siya yung pinaka-close ko sa amin. So, siya yung nagturo sa akin kung paano maglaro ng basketball. Bata pa lang ako, nung nagkamulat ako, 7 years old, alam ko na sa sarili ko na part ako ng LGBT. Gusto ko yung mga panglalaki na laro, and then nagkakagusto ako sa kapwa ko babae. So, dun ko nalaman na talagang confirm na talaga. Bachelor of Science in Accountancy yung kinuha ko. Kasi sabi nila kapag naging accountant ka, malaki yung magiging sahod mo. So, syempre, practical tayo. Nung marami na kaming accounting subjects, nagkakaroon ako ng struggle. Kasi parang hindi ko na gusto yung accountancy. Parang hindi ako masaya para dito sa course na to. So, nagkaroon ako ng struggles doon sa course ko na yon, and then dumating ako sa time na nagkaroon ako ng identity crisis din kasi sa personality ko is hindi pa siya masyadong tanggap sa society. Doon sa varsity team, since Catholic school kasi yung school ko dati, kailangan na magpa-long hair kami para kasali ka pa rin sa varsity team. So, isa yun dun sa naging challenges ko kasi ayoko magpa-long hair eh. Ito ako eh. Parang lalaki kasi yung tingin ko sa sarili ko eh. Nalilito ako kung anong gagawin ko dun sa buhay ko. And then, isa pa po yung hindi ako masyadong tanggap that time ng parents ko. So, talagang nagrebelde ako that time. Yung pumapasok ako sa school, nasabi ko lang pero hindi talaga. And then, nag-stop na ako sa pag-aaral. After kong mag-stop, nag-work ako as minimum wage earner sa isang Korean street food stall. Habang nagtatrabaho, nakaipon ako. Nagkaroon ulit ako ng self-realization na hanggang dito na lang ba ako? Hanggang dito na lang ba si Milka? Hindi, gusto ko ulit mag-aral. Gusto kong i-prove sa kanila na hindi totoo yung sinasabi nila. Nagkaroon lang ako ng pagsubok sa buhay. Gusto kong maging successful, magkaroon ng sariling kotse, sariling bahay, at mapuntahan yung mga gusto kong puntahan, makain ng mga gusto kong makain, at ma-paid off yung mga pagkukulang ko sa mga magulang ko nung dating nagre-rebelde ako. Nag-search ako, nakita ko yung Asialink sa Indeed or sa JobStreet, and then nag-send ako ng application doon. Naging branch manager ako sa Agoo. Super challenging talaga siya kasi syempre yung product knowledge hindi pa nandun, wala pa sa akin masyado. Although napag-aralan ko naman na siya bago ako i-deploy doon. So nagkakaroon tayo ng struggle kasi sa manpower during doon sa Agoo. Ang hirap nating binuo yung solid na team, yung tamang tao na magmamanage ng Agoo. So, ngayon, ang pinaka-fulfilling part, syempre, is yung ma-meet yung target, sales quota. And then, kahit hindi ma-meet, basta makapag-deliver lang ng at least half or more than half ng sales quota. And then, yung makita yung mga staff na masaya sila sa trabaho nila, and nakikita ko yung mga staff na nag-grow sila with my supervision. As part of the LGBTQA+, isa akong branch manager na with compassion, and pinapakiramdaman ko talagang maigi yung personality ng mga staff ko para alam ko kung anong atake yung gagawin ko sa kanila. I feel safe dito sa Asialink dahil kahit ganito yung identity ko na trans ako, is hindi nila ako discriminate at talagang tawag nga sa akin is Sir Milk eh. So talagang nakikita nila ako as kung ano yung gusto kong makita nila ako. Salamat Asialink, kahit part ako ng LGBTQI+, tinanggap nyo pa rin po ako sa inyong company. Salamat po sa pagmumold sa akin as a leader, and hopefully marami pa po akong matutunan sa company na ito at makapag-build pa po tayo ng ibang mga future leaders.